At welcome back. Salamat sa mga suporta at mga pasasalamat na natanggap ko kanina doon sa post ko sa ginanap na mass filing. Actually, hindi ako dapat yung pasalamatan. Hindi ako. Ano lang ako, kumbaga, nag-assist lang ako, tumulong lang din ako doon sa mga talagang gumawa para maging matagumpay yung mass filing na ginawa sa PNP Camp Crame kanina. Dapat magpasalamat tayo sa gurod, sa talagang dapat natin pasalamatan sa mga may kapal at sa mga taong ginagamit at makakatulong sa mga biktima ng OLA. Dito tayo magpasalamat kay Ma'am Kikay Bautista, sa mga admins niya, kay Rachel KG, tsaka kay, alam mo ito, isa si Jill Curry yata. Medyo nagkaroon ako ng ng conscious na parang na-curious ako, parang naligaw ako doon sa pangalan. Pero Jill Curry yata yung nakausap ko kanina, nakasama nila sa admin. Sila kasi talaga yung nag-organize ng mass filing na yan. Okay? Ako saling pusa lang ako. At saka kay Sir Perry, si Sir Perfecto Bordalio talaga yung madras din na isa sa mga nag-organize at siya yung mga kumakausap dyan sa mga sa mga media man. Kaso nga lang kanina, walang dumating na media kasi busy kay Alice Go tsaka kay Pastor Kibuloy. Kaya walang media kanina nung pupunta namin. Wala talaga kasi tumawag naman si Sir Perry sa isang reporter pero hindi dumating. Talagang busy talaga sila ron. Talagang doon sila. Sabi ko nakuhuli naman na, di ba? Nakuhuli naman sila, naka-detain naman sa PNP. Medyo sana bigyan ng pansin yung ibang mga problema ng gobyerno, ng bansa. Pero okay pa rin naman dahil kahit paano may mga tumulong pa rin naman na mga tinawagan nila para makahingi ng pag-alalay sa mga ahensya ng gobyerno like si Ma'am Gemma Soto ng Department of Migrant Workers. Pero lagi kasama niya kasi sa mga mass filing. Ngayon lang hindi nakasama dahil nasa Davao. Maraming po salamat po Ma'am Gemma. And then sa CIDG na assist talaga sa amin din ganyan. Una kasi nagkaroon ng problema, hindi kami nakapag-video. Si Ma'am Kikay nga napagalitan na sabihan na wag mag-video kasi that time wala talaga mga may misunderstanding yata na nangyari na hindi nagkaintindihan. Nagulat daw yung mga nasa ACG nung pumunta sila na biglaan, marami raw. And then after that may kinontak si Sir Perry para kausapin yung ACG, and then nagkaintindihan na sa CIDG pala dapat dalhin yung mga complainant, yung mga magrereklamo about sa OLA. And then pagod talaga yung naranasan namin. Talagang init. Dahil nga yung mga nagko-complain sa ACG, iniwan muna namin saglit dahil sa CIDG pala kami dapat pumunta. Then nagpunta kami sa CIDG nga. Andun, kasama ko sila, Ma'am Kikay, yung mga admins, Sir Perry. Lakad kami sa, ng init ng kanyang tanghali. Sinubukan namin, nagtanong-tanong kami. Hindi rin daw alam. Pero hindi pala naabisuhan yung nasa information ng CIDG. Pero thank you pa rin sa kanila dahil inassist pa rin nila kami at in-entertain naman kami na maayos. At pinaliwanagan naman kung ano ba yung mga dahilan, kung ano ba yung talagang complaint ng mga biktima ng OLA. Hindi naman sakop talaga ng CIDG. Kumbaga, ni-repair po kasi yung CIDG na maaaring makatulong sa mga biktima ng OLA. And then doon pinasa na ulit, nilipat kami sa CIDG, doon kwentuhan kami ng mga OLA victims sa kung ano yung mga sitwasyon nila sa mga OLA, kung ano yung mga harassment na ginawa sa kanila. At yun nga, siyempre, nagkabulgaran ng mga OLA nila. Pero ito lang, napapaliwanag ko lang sa inyo kung bakit minsan mahirap din talaga na ma-read basta-basta. Kailangan na matinding investigasyon ang ganitong klase ng mga pag-complain at saka pagpapile ng complaint. Pero mahalaga po ito, napakahalaga po ito. Ito, pinakamahalaga ang mag-complain po kayo sa mga tamang ahensya ng gobyerno para malaman nila kung ano ba yung nangyayari dito sa mga ganitong klase ng mga online scam. Okay? Kaya sinasabihan ko kayo, kahit wala mangyayari, at least nakapag-file kayo ng formal complaint. Yun ang lagi kong pinopoint. Ganun kahalaga yun. Kasi kung magrarant lang tayo na magrarant lagi sa Facebook, walang pong mangyayari, walang mariread, walang mapapasara, at kahit mapasara, nag-ooperate pa rin naman, di ba? Real talk na lang tayo, nag-ooperate pa rin naman kahit wala revoke na, kahit naman na-read na, kahit may cease and desist order na, di ba? Mga real talk lang tayo, yun talaga katotohanan. Pero, ang mahalaga, ay nagbibigay tayo ng reklamo laban sa kanila para masabi naman na talagang tayo ay mayroon talagang hinanakit at sama na loob doon sa mga abusadong OLA na ito na nag-ooperate. Tulad kanina, kasama namin yung
biktima na pinadalhan ng isang ola ng hindi naman siya atao literally. Nung nagkwentuhan kami, nagkausap kami, funeral service siya na kung saan kukuhin daw yung bangkay doon sa address o sa bahay na yun. Kaya nagulat siya, wala naman daw bangkay sa bahay niya o wala namang namatay o wala namang nasawi na kahit sino sa pamilya niya. Kaya ang nakakapagtaka lang daw doon, hindi naman daw talaga mismong yung funeral service. Kumbaga, kinopya lang yung pangalan ng funeral service at nagpanggap na isang punerarya na kukuha ng bangkay. At nalaman nga, kinento niya doon sa investigation, sa statement niya, na tawag doon, tao rin daw ng OLA. Yung sabi niya doon. Ayoko muna magbanggit, pero binanggitan nila Ma'am Kika yun. Kasi wala pa naman akong matibay na evidence. Basta yun na sinasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo malaman, punta kayo sa page nila Ma'am Kikay. Nakapost. Para maintindihan yung sinasabi ko. Tingnan nyo sa page ni Ma'am Kikay. Yung Kikay Bia, wala yung Kikay Bautista Andun po yung sinabi niya. At ako alam ko rin naman. Pero kung gusto nyo malaman, PM nyo na lang po ako. Ayan, masabi ko. Para maiwasan nyo rin. Pero yung OLA na ito, wala sa Play Store ngayon. Wala na siya sa Play Store. Pero, rehistrado po siya sa SEC. Nasa SEC po siya. Teka lang po. Nakita ko siya kanina na registered nga siya. Ay, naglolo ko na naman tong ko. Wala pa lang Hindi pala nakabukas yung data ko. Tatanga-tanga na naman. Pagod po kasi. Medyo pasensya na po. Laging yung pagod ng mga tao kanyan, mga admin kami. Lakad dito. Pero mula, siguro may ilang kilometro, pagpunta mo mula ECG hanggang sa CIDG, tapos tanghaling tapat kami naglakad. Medyo may kainitan, malinsangan yung panahon. Tapos pagdating doon, balik na naman sa ECG. Pagtapos may tumawag, balik na naman sa CIDG. Kaya para kami nagpingpong-pingpong nila Ma'am Kikay tsaka nila Sir Terry. Kaya naiintindihan ko na. Kaya yung mga tumutulong sa atin, pasalamatan natin. And then, wag natin basta-basta pilitin na, kumbaga parang sasabi ko na, mahirap pala. Napakahirap maglakad ng mga ganitong klase ng mga problema, yung mga naaabuso, yung mga biktima ng OLA. Napakahirap pong lakarin, napakahirap pong ayusin, mahirap i-organize. Tulad kanina, di namin alam kung saan yung mga opisina doon sa Kamkrame. Kasi nasa dulot-dulo pa yung mga ahensya nila, yung mga departamento. Para akong lumakad, example ko na lang, parang may mga 10 or 15 kilometers yung layo. Tansya ko lang, mga ganon. Tapos balik. Tapos mainit. Wait lang, wala yung salamin ko Pero nakita ko kanina yung OLA na yun na basta PM nyo na lang ako. Pero nakita ko talaga siya. Naka-register pa sa SEC. Saan ka na ba? Nakita kanina Iba kasi cellphone. Ayun, nakita ko na siya. Okay. Tama nga. Pagpunta niya sa SEC, list of recorded online lending, punta kayo sa 109. Ilalagay ko yung description sa link. Yung link sa description, nabaliktad ko lang, di ba? Epekto ng pagod, nagkabaliktad, di ba? Ilalagay ko yung link sa description nung link ng SEC website, tapos tignan nyo kung ano tinutukoy ko. Para makita nyo, number 109, yung lending company, tapos yung pangalan niya, nasa 161. Katabi lang naman yun yung OLA na yun. Makikita nyo yun. Tapos kung gusto nyo kay Ma'am Kikay nyo yung tignan, nakapost naman yun. Ayun yung papadala. Kaya kung gano'n nararanasan nyo, tandaan nyo may pupunta sa inyo gano'n. Mga haras, dadalhin nila ron. May sinasabing may nagpadala, may tumawag, may nagpadala ng mga groceries na wala naman kayo no-order. Kunin nyo yung number na nagpadala. Pilitin nyo kunin yan. Lagi nyo tatandaan. Huwag kayo matataranta, huwag kayo matatakot. Kalma lang. Huwag kayo masyadong ma-stress. Sa kunin nyo yung number. Kopyahin nyo. Tapos kung sino yung nagpadala, tapos ibalik nyo yun doon sa nagpadala na yun. Kung wala naman kayo in-order. Maganda na po simple yun. And then, may mga nag-house visit din ngayon na nalaman ko na pinipicturean nga yung bahay. Which is mali. Tulad yun nangyari sa isang nag-home visit. Alam niyo na ako sino yung nag-home visit yung number 1. Ako, napuntahan ako noon. Pinicturean din yung bahay. Nung nagpunta yun doon sa bahay na dati tinitira ng ng asawa ko doon sa Valenzuela, dito sa Valenzuela.
Pinicturan din, tapos pinicturan din yung hipag ko. Which is mali. Hindi po dapat ginagawa yon. Pwede mo lang iwanan ng papel talaga, ng demand letter o ng isang contact number yung may iwan sa bahay. Nagkatroba tuloy yung anak. Kwento sa akin, nung mga admin. Nagkatroma yung bata, natakot kasi hinanap niya, bigla si pinicturan, tapos kung ano, yung parang may isang sinabi yata na hindi yata kaya-aya doon sa bata, na hindi naman naitignan kung ano yung problema ng nanay niya. Maaaring siguro, nahanap yung ganito, ganyan, kasi may ganito sa akin yung nanay mo, meron nung ginawa ng kalokohan. Maaaring gano'n, maaaring tinaranta yung bata. Pagkatapos pinicturan pinicturan yung bahay na hindi nalalaman ng magulang. Bawal yun, alam ko talagang pwede siguro kung kailangan mong hanapin yung mismong tao, iwanan mo lang, o sa bata, siguro sa tao, maanan mo, kung di mo makita ron yung, sabi nga ni Boss Ray, kung paano nyo, at least pinakita, nagpadala kayo, gagawa kayo sila ng affidavit na nagpadala tayo sila ng demand letter doon. Diba? Yung lending company yung mga online. Pero kung ganun yung ginagawa, medyo traumatizing doon sa mga taong hindi nakakaintindi pagdating sa mga ganitong klase ng kalakaran ng mga harassments ng ibang ula. Pero mo, pupuntahan mo yung bahay, pipicturan mo, tapos yung bata tatanungin mo, wala namang kaalam-alam niya sa mga problema ng magulang nila dyan. Kaya natakot yung bata, kala tuloy kung ano yung ginawa, ba't siya pinicturan ng ganun-ganun lang, di ba? Kaya yung kanina nangyari ng mga ganyan, ang dami ko nakuhang info. Ako, kahit di na ako nagbigay ng statement of affidavit ko, nagbigay ako doon sa mga investigator kung ano yung pwede ko maitulong. Kasi hanggang ngayon nga medyo nakakatanggap ako ng harassment, tinatanong ako ng mga investigador kung paano ko ba yung sistema nila. Nagkaroon ako ng kausap ng isang investigador kanina na sabi ko, kahit bayad ka naman, totoo naman Tapos pinakita ko nga yung text sa akin na, ganyan pala yung sistema. Kasi ang CIDG, hindi sakop kasi ng online scam yan anti-fraud sila, meron silang unit ng anti-fraud. Yung mga panloloko, yung panloloko nyo, kailangan nakita talaga yung suspect o yung gumawa ng krimen para ma-identify mismo ng CIDG anti-fraud yung mahuhulihin nila. Ito kasi yung problema, yung address nga kaya pinaliwanag din, sinabi ko na ganun nga yung mga address nila, puro mga bakanting lote. Yung building na sasabihin yun hindi naman pala doon sila naka-opisina. Sasabihin ng guard, wala po opisina ng ganyang pangalan na lending company. Kung hindi tinatanggi, maaari talagang wala doon. Yun ang mahirap doon, kaya kailangan makuha yung talagang address o makapagbigay ng informasyon kung sakali may nakakaalam talaga ng mga address nila. Pero may mga ilan nilang mga lending, yung mga legit, yun talaga tunay mga address na binibigay nila. Example nyo na yun, si Billy's. Hindi man lang haras yun, mababang sigurado na legit yung address niya, kaya pwedeng puntahan. Pero may isa dyan, loan shark, nandyan lang sa parting Quezon City. Kaso nga lang kasi wala masyadong ang harassment lang na ginagawa nun is sasampahan ka ng kaso, which is hindi naman pasok sa harassment. Pwede naman kasi talaga silang magsampa ng kaso, pero hindi naman nila tinutuloy dahil nga sa taas ng interest, di ba? Tsaka sa tawag doon, kasi pag nasilip yung BIR nila, nagbabayad ba sila na tamang buwis sa kanilang negosyo na pagpapautang, di ba? Kasi kung ganun kataas yung pagbalagay mo interest, malaki rin ang sisingilin ng BIR. Di ba, bubukayo na rin sila, di ba? Kaya hindi sila masyadong harassment na may tatakutin, may something na padadala ng kung ano-ano. Wala silang ganun. Puro sasampahan ng kaso, papadala ng demand letter. Ayan, ganun ginagawa nun Pero kung gagawa mo sila ng ganung harassment, na katulad yung re-receive ko ngayon, hindi sila maglalagay ng pangalan ng ulan nila. 100%. Kung meron man maglalagay ng ulan nila, tanga yun, yung agent yun. Bugok yun. Sabi nga ni Boss, bugok ng mga ula agent yan. So yun, sinyer ko lang sa inyo. Pero tagumpay naman talaga yung ginawa namin na pagpunta sa PNP Camp Crame para may idayalogo yung sa mga kinaukulan, yung ating mga reklamo about sa mga ola, sa mga abusadong ola. So yun mga kadyano, medyo bukas may update ako sa inyo na mahalaga rin para maintindihan nyo yung mga CIC accredited ng mga OLA. Medyo i-update ko lang kayo kahit medyo nakapag-update na ako dyan. Uulitin ko kasi marami rin nagtatanong sa akin kung ano yung mga accredited ng CIC. So yun, bukas ko na gawin. Ngayon medyo papahinga na ako. Napagod po talaga ang inyong lingkod at maraming salamat po sa support at sa pasasalamat kanina. Pero tandaan nyo pasalamatan nyo rin yung mga taong talagang gumawa ng paraan para ma-organize na maayos yung mass filing kanina. Pasalamatan nyo po na may sila Sir Perry, pasalamatan nyo si Ma'am Gemma Soto, sila Kikay,
sila si Rachel Kenji tsaka si Jill Kerr. Yun, wala sa isip ko talaga yung pangalan niya. At saka maraming salamat mga ka-Johnny. Ito yung lingkod ka-Johnny ng Johnny Tortibeto, Johnny Depp, usapang utang, usapang ula.